Hi guys! Welcome dito sa Hintutu Island. For today's video ay pakita ko nga pala sa inyo kung paano kami dito mag-igib ng tubig. Dito sa area kasi namin, ang hirap talaga dito ng tubig pag summer. Hindi kami masyado nahihirapan pag tag-ulan kasi nakakaipon kami ng ulan. Pero yung iniinom namin ay iniigib talaga namin sa malayo. Dahil naubusan na kami ng tubig at wala kami panghugas ng pinggan, kaya ito, nag-igib na lang kami ni Daddy Afam. Bale, ang tawag nga pala nito sa amin ay ulay-ulay. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog or ay hindi ko alam din kung anong tawag ito sa inyo or kung ito ay ginagawa nyo din pag kayo ay nag-igib. Dahil gusto ma-experience si Daddy Afam ang way kung paano mag-igib dito sa amin, kaya ito ang gusto niya ay ang mag-ulay-ulay. Itong balon na pag-iigiban namin ay hindi ito malayo sa amin. At ang balon na ito ay hindi talaga ito pinagpala ng maraming tubig, kaya yung nag-iigib lang dito ay iilan lang. Lalo na ngayon pag summer, pag naubos na yung tubig ay kailangan mo na naman maghintay na magkaroon ng tubig. Kagaya sa ibang area dito sa island ay marami talagang tubig. Kaya yung ibang tao ay hindi talaga sila dito nahihirapan. Parang 3 area ata dito sa island na kami ay mahirap sa tubig. Noon, nung marami pang nag-iigib dito ay paunahan talaga. Yung iba ay madaling araw talaga nagigising at nagbabantay na dito ng tubig. Saan yung iba ay gabi pa lang ay iniiwanan dito nila yung mga container. At ito na yung laman ng balon, hindi talaga siya gaano karami ng tubig. Simula noon, ang ginagawa namin sa pag-igib na instead na maghintay kami dito ay bike yung sinasakyan namin o di kaya yung bangka. Dito din kami noon naglalaba. Yun nga lang, mas marami talaga ditong tubig pag tag-ulan. Minsan, pag marami naman tubig dito ay hindi naman malinaw yung tubig. Kaya ganun kami kahirap dito sa tubig pag tag-init. Mabuti na lang itong aking afam at natutuwa nga siya at ito nga nakisabay na din kung paano nga kami mag-igib. Dahil gusto niya ma-experience yung ganitong pag-iigib, kaya ito sinubukan niya na talaga. Magaling na nga din ito ang aking afam gumamit ng timba kasi doon sa amin sa estansya may balon din kami doon at yun nga lagi din siya doon nagtitimba. Kaya lang ang kaibahan dito dahil malayo yung balon kaya kailangan mo talagang buhatin yung container. Kaya ganun na lang katiba yung mga tao dito kasi nga sa layo ba naman ang balon na binubuhat mo yung container araw-araw. Kaya kung titira nga ito ng matagal ang aking afam dito ay lalo nga itong titibay. Sa dami na ng taon na nakalipas at marami na din dito nagbago sa island namin kaya ito ay hindi na masyado nga itong ginagawa ng tao. Meron na din dito nagtitinda ng tubig na kung gusto mo mapadali at ayaw mo nang mag-igib ay pwede ka namang papakunik sa kanila na parang nawasa. Parang nasa city ka lang, nabubuksan mo lang yung gripo. Pero mayroon naman iba at isa na nga kami doon na hindi namin afford magpakunik ng tubig kaya ito, nag-iigib pa rin kami sa balon. Meron naman kami tangke sa bahay at yun yung pinag-iipunan namin ng tubig pag tag-ulan pero ngayon dahil summer, dahil walang ulan kaya wala din yung laman. Kaya mabuti na lang masipag ito ang aking afam kaya ito naisipan namin mag-igib dito sa balon. Magandang exercise nga daw ito ang pagbubuhat ng container na may lamang tubig. O saan ka pa? Sana all ganun kasipag, charis. Pag kami talaga may pinupuntahan ay ang dami talaga naming mga bodyguard. Pwede nga din ito bitbitan na lang ni Daddy Afam papunta ng bahay kasi diba, parang ang simple lang sa kanya. Sobrang swerte na nga ngayon ng mga bagong henerasyon ngayon dito sa island namin kasi hindi talaga nila mararanasan yung mga naranasan namin noon na sobrang layo talaga ng iniigiban. Pati yung paglalaban namin ay dinala-dala talaga namin yung mga labahan doon sa malayong balon at doon kami naglalaba. Pero masaya naman noon dahil ang dami talaga namin pupunta sa balon. Luin mo yun noon sa layo ng aming iniigiban at ito nga ulay-ulay. Matagal ka talaga makabalik ng bahay dahil sa ilang hinto mo ba naman na magpahinga bago ka makarating ng bahay. Mabuti na lang at nakuha ka agad ni Daddy Afam na i-balance yung mga container kaya ito parang simple lang sa kanya. Kung kakayanin ito ni Daddy Afam na walang hinto hanggang makarating ng bahay ay doon ko nga siya dadalhin sa susunod doon sa malayong balon. Pero ewan ko kung makakayanin nga doon ni Daddy Afam kasi sa sobrang layo at ito nga medyo nahihirapan na nga siya. Char. Sobrang bait talaga nito ng aking afam guys kasi gusto niya talaga ma-experience yung buhay namin dito sa isla. Dahil gusto niya maranasan yung hindi niya pa naranasan sa tanang buhay niya. Kaya ganun na lang niya kamahal ang Pilipinas dahil dito niya lang daw naranasan yung hindi niya naranasan doon sa kanila. Ano na dito sa isla kasi napakasimple lang ng pamumuhay dito, masaya at tahimik. At dito niya din naranasan yung mga fiesta dito sa isla namin kaya pag umuwi siya dito ng Pilipinas ay bumabalik talaga kami dito. Sunod na balik namin ay baka maging madalas na kami dito kasi hindi na ako nahihirapan sa kanya sa pagkain kasi kumakain na siya kung anong meron. Dahil laging tinula, kaya ayun kumakain na din siya sa wakas kaya hindi na talaga ako nahihirapan kung anong ibibigay ko sa kanya. Hindi na rin sumasama yung tiyan niya pag kumakain ng kanin araw-araw. Kaya mabubuhay na talaga yung aking afam pag dito na kami tumira sa isla. Ewan ko ba nung nagkakaedad na ako, gustong-gusto ko na talaga dito sa isla kasi ang tahimik, fresh, presko yung hangin at higit sa lahat, wala ka talaga ditong iisipin ng mga gastusin. Wala kang binabayaran na kuryente, wala kang binabayaran na tubig.
pagkain na talaga yung kanin ang gagastusin mo dito. Nakakasawa talaga yung mga bayarin buwan-buwan sa city. Char. Kaya minsan nasasuggest ko na lang sa Daddy Afam na dito na lang kaya kami titira at dito na lang kaya kami ang paggawa ng bahay ulit. Kasi ang sarap talaga dito sa isla. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. See you on my next vlog.